Nananatili naman sa evacuation centers ang mga pamilyang apektado ng matinding baha sa iba't ibang bayan sa Zambales. At mula po sa Zambales, may ulat on the spot si Cesar Apolinario. Cesar? Cesar? Yes, Connie, no? Dito sa Go ahead, Cesar. probinsya ng Zambales ay medyo naka-yellow warning pa rin at madilim ang paligid dito sa ngayon, kaya nababahala pa rin yung mga residente. Bagaman humupa na yung baha, pero marami pa rin mga barangay rito ang lubog, lalo na yung mga nasa mababang lugar. Dito sa mga pinuntahan natin, sa mga kalye, kung baha kahapon hanggang tuhod, ngayon ay nakakadaan na yung mga motorista, yung mga tricycle driver na nakausap natin ay nakapagtrabaho na rin. At ambon na lang ang nararanasan, partikular dito sa ilang lugar sa Zambales. At pinakamababang bilang na apektado ay ang bayan ng Iba na may naitalang mahigit 120 pamilya. Gayunman dahil patuloy ang pagbaha doon sa mababang lugar, ay mahigit 50 pamilya pa rin ang nasa evacuation center sa mga oras na ito. Pinakamarami naman ang San Felipe na may naitalang mahigit 1,000 at 600 pamilya na apektado. 50 namang pamilya ang nananatili sa evacuation center. Sa bayan naman ng San Narciso ay apektado pa rin ng mahigit 800 pamilya, habang aabot naman sa 20 pamilya ang nasa evacuation center. Sa bayan naman ng San Antonio ay aabot sa 300 ang apektadong pamilya, 10 namang pamilya ang nasa mga evacuation center. Mahigit 300 naman sa bayan ng Botolan ang naapektuhan ng habagat, habang halos wala nang naitalang pamilya na nasa evacuation center ngayon dahil nagsibalikan na ang mga residenteng ito, lalo sa humupa na raw ang baha sa kanilang mga barangay. Ayon sa head ng PDRRMO na si Governor Amor Deloso, mahigit 20 taon na raw silang pinahihirapan ng baha ang mga bayang nabanggit dahil silted na ang mga daluyan ng tubig dahil sa deposito ng toneladang lahar na hanggang ngayon ay pumiperwisyo pa rin sa mga lugar na mabababa, no? Lalo na yung mga malalapit sa ilog. Hinihiling ng mga residente rito na sana raw ay ma-aksyonan ito. Gayunman, sabi naman ng mismong gobernador, si Gobernador Deloso, na ginagawa naman daw nila ng paraan. Paunti ay inaayos nila, dinedredging, no, yung mga ilog na silted ng lahar, at nakikipagtulungan din yung mga barangay tanod at mga residente na nag-volunteer naman para kahit papaano ay lumalim ng kaunti yung mga silted na mga daluyan ng tubig. Back to you, Connie. So Cesar, ano yung pinakamataas na baha, no? At saka saan ito na itala? Yung pinaka naapektuhan kasi rito sa nakalipas sa 2 araw, yung San Narciso, San Felipe at San Antonio. Ang magandang balita doon, Connie, medyo kapag humihina ang ulan, o ang malakas na ulan at medyo hindi na sila napeperwisyo roon, agad namang nagsasubside yung tubig. Although may na-receive tayo na report, Connie, no, na dun sa may bandang San Antonio, malapit sa ilog, ay abot pa rin hanggang bubong yung mga baha dyan. At dito naman sa may Iba, Zambales, ito yung pinaka hindi naapektuhan. Naapektuhan pero hindi ganoon kagrabe gaya ng ibang bayan. Pero ang problema, yung baha dun sa ibang mga lugar, nananatili yung tubig, no? Lalo't may mga pag-ulan pa rin, although panaka-naka, bubuhos ng malakas, makatapos ng 1 oras, mawawala ito. So yung tubig ay hindi agad nagsasubside. Dun sa pinakahuling barangay na nakita natin, dito sa Dirita, Barangay Dirita, yung inikot natin kanina, hanggang baywang yung tubig baha. Kaya hindi nakakalabas yung ibang mga residente, yung mga bumabiyahing tricycle driver, ay nananatili sa kanilang mga bahay. Although gumagawa naman sila ng paraan, Connie. Ang ginagawa nila, pupunta sila sa tabing ilog, sa mga baha, namimingwit ng isda. So kahit paano may panangalian daw sila. So nag-expect sila na sana habang makulimlim lang yung panahon, hindi bumubuhos ang ulan, ay tuluyan ang mag-subside dito at makapagtrabaho yung mga residenteng apektado. Maraming salamat, Cesar Apolinario.